Masaya at excited na lumabas ng opisina si Alex matapos ang mahaba at nakakapagod na araw sa trabaho. Habang pasakay sa private elevator niya sa kumpanya, ay inihatid pa siya ng kanyang sekretaryo at best friend na si Jake. Iba ka talaga, Alex. Pagod na sa buong maghapong meeting pero masigla ka pa rin. Ilang bang box ng Enervol ang tinira mo? Natatawa at pabiro pa nitong sabi sa kanya. Mula naman sa reflection nila sa makintab na pintuan ng elevator, ay lumitaw ang maganda at guwapong ngisi sa labi ni Alex bago sumagot. Aba syempre naman. Ngayon ata ako ipapakilala ni Shane sa kanyang pamilya, kaya masaya talaga ako. Kinakabahan pero mayabang niyang tugon sa kaibigan. Kaya pala. Good luck, boss. Tinapik pa nito ang kanyang balikat. Salamat pre. Sige, mauna na ako. Aniya at nagpatuloy na hanggang sa malawak na parking lot ng kanyang kumpanya. Noong college nagkakilala at naging magkarelasyon sila ni Shane. Bukod sa pagiging mahinhin at mahiyaing dalaga nito, ay talaga namang nakapagpabihag sa kanyang kalooban ng katotohanan na napakabait nito at down to earth kahit mayaman rin ang pamilya. Habang nagmamaneho patungo sa address na ibinigay sa kanya ni Shane ay medyo lumipad ang kanyang isipan dahil sa malalim na pag-iisip, dulot na rin siguro ng kaba. Mahal na mahal niya ang kasintahan, kaya naman gusto niyang magustuhan rin siya ng pamilya nito. Matapos makagraduate sa college ay naging busy silang dalawa at ilang taon ring nag-abroad si Shane kaya ngayon lamang sila nagkaroon ng pagkakataon na formal na ipakilala sa kanilang pamilya. Hindi nagtagal at nakarating na rin siya sa kanyang destinasyon. Kahit puno pa rin ng kaba ang kanyang dibdib, ay nagpatuloy siya. Kailangan niyang maging confident sapagkat guwapo naman siya, mayaman, matangkad at higit sa lahat, hindi manloloko at babaero. Positive siya na magugustuhan rin siya ng pamilya ng kasintahan. Dala ang mga regalo ay mabilis niyang pinindot ang doorbell. Hindi naman niya inaasahan na naghihintay na pala si Shane sa kanya. Alex, buti nandito ka na. Masaya nitong pagsalubong sa kanya. Makita lamang ang maganda nitong ngiti ay tila ba'y na-in-love muli siya sa kanyang girlfriend. Oo naman, excited na ako makilala ang parents mo, love. Malugod naman siyang sinamahan ng dalaga papasok habang magkahawak pa ang kanilang mga kamay. Pagpasok pa lamang sa malamansyon na tirahan ng mga ito, ay isang pamilyar na mga muka ang sumalubong sa kanila. Oh my, Shane! Nandiyan na bang boyfriend? Napatigil na sambit ng Donya. Why are you here, Mr. Florentine? Saad naman ng matandang lalaki. Nagkatinginan tuloy silang magkasintahan. Hindi rin niya inaasahan na hindi lang basta niya kilala ang mga magulang ni Shane, kundi business partner pa niya ang mga ito. Good afternoon po, Mr. and Mrs. Saavedra. Magalang niyang bate, sabay abot ng mga regalo. Mula sa tingin ng mag-asawa, napatango na lamang ang mga ito at nakita pa niya ang kakaibang ngisi sa labi ng mga kaharap ng mapagtanto ang sitwasyon. Diyos ko, iho, ikaw palang boyfriend nitong si Shane. Masigla pang sambit ng daddy ni Shane at nagawa pang umakbay sa kanila. Honey, tigilan mo na si Alex. Iho, halika na't mag-dinner na tayo. Pagpigil naman ng Donya. Kaunti na lamang ay gusto na siyang pag-agawa ng mga ito. Laking tuwa naman niya dahil sa mainit na pagtanggap ng mga magulang ng pinakamamahal niyang kasintahan. Ngayon pa lang ay ramdam na niyang magiging maganda ang relasyon niya sa mga ito. Habang lumalalim ang gabi ay nagpatuloy ang maligayang usapan at paghahapunan nila. Habang nagkakatuwaan ng mag-asawa at hindi magkamayaw sa pagkukwento tungkol sa kabataan ni Shane. Nagkatinginan lamang naman sila ni Shane at nagngitian habang magkahawak ang kamay mula sa ilalim ng mesa. Alam niya mula noon pa man na si Shane ang babaeng gusto niyang pakasalan at makasama habang buhay. Kaya naman, desidido na siyang hingiin ang kamay nito sa mga magulang. Pero, bago pa bumuka ang kanyang bibig, ay naunahan na siya ng mga magulang ni Shane. Nga pala, Alex, balita ko matagal na kayong magkasintahan ni Shane, hindi ba? Opo. Tama po kayo. Gano'n naman pala. So, kailan ang kasal? Sagot naman ng Donya. Yun na nga po ang balak namin. Sir,
Mom. Ano ka ba, iho? Mom and Dad nang itawag mo sa amin. Ani pa ng mga magulang ng kaniyang kasintahan. Napuno naman ng saya ang puso ni Alex. Kahit gaano nakalayo ang kaniyang naabot sa buhay at perang kinita sa edad na 27 anyos, ay pagmamahal at pagtanggap ng isang pamilya ang wala siya. Kaya naman nang makita at marinig ang maligayang pakikitungo ng mga ito sa kanya, ay tila ba nakita na niya ang bagay na matagal na niyang hinahanap sa buhay. Alex, salamat sa pagpunta. Mahina at pabulong-bulong lamang namang ani ng mahinhin niyang girlfriend. Hinalikan pa niya ang likod ng palad nito bago yumakap. Salamat rin, Shane. I love you. Magkikis pa sana sila kundi sana nila narinig ang mahinang pagtikim ni Mr. Saavedra sa may pintuan. Nahihiyang napakamot na lamang si Alex sa kanyang batok. Napatawa naman ang matatandang mag-asawa at yumakap rin sa kanya bago siya umalis. Habang nasa biyahe pa uwi, nagbalik sa kanyang isipan ang mga napag-usapan kanina. Halos umabot ang kaniyang ngiti sa tenga sapagkat mukhang botong-boto sa kanya ang mga magulang ni Shane. Kinabukasan, kung hindi napapalingon, ay napapailing naman ang mga empleyadong nakakakita sa malapad ng ngiti sa guwapong mukha ng boss nila. Halatang may magandang naganap. Ganda naman ang mood mo, boss. Mukhang naging okay ang meet the family kagabi ah. Komento pa ni Jake sa kanya. Siyempre naman pre, ako pa ba? Mayabang niyang turan at nag-Mr. Pogi sign pa. Napatawa na lamang ito habang nagkukwentuhan sila patungo sa kaniyang opisina. Busy pa rin siya sa trabaho pero naglalaan siya ng oras para sa preparasyon ng nalalapit nilang kasal. Excited na excited silang dalawa ni Shane. Ngunit bago ang kasal, gusto ng mga magulang nito na magkaroon sila ng formal na engagement party. Pagkaraan nga ng ilang araw, kasama niya si Jake sa pagpili ng singsing ay medyo nagulat siya sa sinabi nito. Pre, sa tingin mo, maganda ba ito? Aniya, sabay turo sa isang silver na singsing na may pink diamond na bato sa gitna. Simple lang naman ito pero napakaganda kaya nang makita niya ito, si Shane agad ang kaniyang naisip. Oo naman boss, kaso hindi ba masyado naman atang mahal? Engagement lang naman yan. Magkakaroon pa kayo ng wedding ring no? Taas kilay pang sambit nito. Napaisip naman siya, pero wala siyang pakialam kung gaano kamahal kung para naman sa kaniyang nobya. Kaya niyang ibigay lahat ng nanaisin nito. At saka, hindi ba tanggap ka naman nila? Bakit may engagement party pa? Parang gusto lang ata nilang ipagmayabang na isang Alexander Florentine ang magiging son-in-law nila. Napapakibit balikat na saad muli nito. Hindi man siya nagsasalita habang binabayaran ng singsing, ay tila ba napaisip rin siya dahil sa sinasabi nitong modaldal niyang best friend. May punto naman kasi talaga ito. Sa business world, kilalang kilala ang kaniyang pangalan dahil napakabata niyang naging bilyonaryo sa edad na 27 years old. Bukod pa roon ang kanyang negosyong software and mechanics, ay sikat na brand pagdating sa quality at maaasahan na serbisyo, kaya pinag-aagawan siya ng mga investors at shareholders. Siguro nga ang magaganap na engagement party ay para lamang ipakita sa lahat na may connection na ngayon ng Florentec at Saavedra Cruz sa isa't isa. Kahit ano pang red flag ang kanyang nadadama, ay binaliwala niya ang mga yon sapagkat mas nanaig sa kaniyang kagustuhan na magkaroon ng magandang relasyon sa kaniyang mga future in-laws. Sa huli, hindi na lamang niya pinakinggan at inisip masyado ang mga sermo ni Jake. Hindi alam ni Alex kung bakit parang sobra naman atang nagmamadali ang mga magulang ni Shane sa magaganap na engagement party. Halos mayat maya na kasi siyang tinatawagan at kinakamusta ng mga ito. Wala naman sa kaniya kahit minsan ay nakakaabala na sa kaniyang mga meetings. Naiintindihan naman niya sapagkat iniisip niyang baka excited lamang rin ang mga ito sa magaganap na engagement at kasalan lalo na at nag-iisang anak ng mga ito si Shane. Dahil na rin sa request ng mga magulang ni Shane mag-dinner sa isang restaurant para pag-usapan ng mga paghahanda. Kaya naman ngayon ay sakay na naman siya sa kanyang mamahaling kotse patungo roon. Nag-reschedule na rin siya ng ilang meeting para dito. Kaya naman,
Kanina'y ramdam niya ang masamang tingin ni Jake. Alam niyang si Jake ang mahihirapan kapag may mga ganitong uri ng cancellation or rescheduling. Humingi na lamang siya ng paumanhin sa kaibigan at nagmamadali nga na pumunta sa restaurant. Lingid sa kaniyang kaalaman na may isang malaking problema pala na magpapabago sa kaniyang buhay. Habang nasa kalagitnaan ng kanilang dinner, masaya pa silang nag-uusap nang biglang tumawag si Jake. Pero hindi niya pinansin. Nakailang tawag pa ito kaya naman napansin na rin ng kaniyang mga kasama. "Iho, baka mahalaga yan. Sagutin mo muna." Ani pa ng Donya. "Nako, huwag niyo na pong isipin yun. Wala po ito." Saad pa niya at saka pinatay ang cellphone. Habang sa kabilang banda, mauubos na ang buhok sa ulo ni Jake dahil sa pamumroblema sa sitwasyon. "Alexander, sagutin mo ang tawag ko." Inis na sambit nito. Halos mahimatay na rin ito sa inis nang makita na disconnected na siya. Ibig sabihin, pinatay na ni Alex ang cellphone nito. "Diyos ko pre, malaki ang problema mo at mas inuna mo pang date mo." Nawawala ng pag-asang bulong ni Jake habang nakatingin sa sunod-sunod na email na kaniyang natatanggap. At ang lahat ng mga ito ay tungkol sa request sa pag-pull out ng stocks sa kumpanya ni Alex. Kinabukasan, halos hindi magkaintindihan ng lahat pagpasok pa lamang ni Alex sa kumpanya. Bumabati naman ang mga ito kapag nakita siya, pero makikita rin ang stress at frustration sa mukha ng lahat. Nang buhayin niyang cellphone, doon bumulaga sa kaniyang sandamakmak na miss call ni Jake at ng iba pang mga tao. Alam niyang may problema kaya nagmamadali siyang sumakay ng elevator. Pagdating sa top floor kung nasa ng kaniyang opisina, ay nakasalubong niya si Jake. Kaunti na lamang ay papatay na siya nito gamit ang tingin pa lang. Mabuti na lamang at napigil pa nito ang sarili. Sa halip ay mabilis na sinabi nito ang mga nangyayari. "What happened, Jake?" "There's a big problem in our main server of Bind Softwares, boss. Bukod sa malakihan at biglang pag-down ng ating server, hindi rin ma-access ang ilang account na pinaglalagyan ng mahalaga nating files. Kapag nagpatuloy ito, mawawala lahat ng business partners natin at kliyente." Halos hindi naman makapagsalita si Alex dahil sa gulat. Hindi niya akalain na mangyayari ang lahat ng ito sa loob lamang ng isang gabi. "Is it a hacker?" "I don't think so, sir. I think there's a bug in our program. At hindi lamang ito binubura ang lahat ng files, kundi nakokora pa ang lahat ng ito." "Did you talk? I mean, how about our team?" "Boss, we already tried everything." Nang marinig yon, alam niyang tapos na ang usapan. Ibig sabihin wala ng pag-asa ang lahat kaya naman napasalampak na lamang siya sa kaniyang upuan. Mabilis siyang nag-isip ng dahilan upang mapakalma ang mga businesses na natatakot sa biglang pagkasira ng mga software na affiliated sa kanila. Kapag nagpatuloy ito, isang malaking breach of data information ang magaganap. Lalo na at hindi rin sigurado kung hacker ba ito o isang bug. "Tell everyone that we are working on it. Don't worry, we will compensate them for this trouble." Tulala pa niyang bigkas. Mabilis namang sumunod si Jake sa utos at lumabas na sa kaniyang opisina. Habang tulala pa rin sapagkat hindi pa nagsisink in sa kaniyang utak ang lahat ng mga pangyayari, ay bigla naman niyang naramdaman ang pag-vibrate ng kaniyang cellphone sa table. "Iho, maayos na bang venue para sa engagement party? Naipadala ko na kasi lahat ng mga invitation." Lalo siyang nanlumo dahil sa narinig. Napahinga siya ng malalim at napahawak na lamang ng mahigpit sa kaniyang buhok. "Anong gagawin ko?" Bulong pa niya. Mula ng araw na yon, halos sa opisina na siya natutulog. Maya't mayang uma-attend ng meetings through video calls para sa kaniyang mga business partners. Ganon rin ang mga shareholders na nagbabantang magpupull out ng kanilang pera sa kumpanya. Siguro dahil busy sa preparation ng engagement party ang mag-asawang Saavedra, kaya hindi nito alam ang balita. Niwala ang mga ito sa meetings na meron sila. Natatakot rin siyang malaman ng mga ito. Matapos ang meeting, nahilot niya ng bahagya ang kanyang sentido dahil sa sakit na nararamdaman mula doon. Antok, pagod at pamumroblema ba naman ang sabay-sabay na kanyang nararanasan.
paano ngang hindi sasakit ang ulo niya. Ilang araw na rin siyang hindi na rin kumain, naliligo at nakakauwi sa kanyang kondo. Habang nakasandal sa kanyang swivel chair, napatingala na lamang siya sa kisame. Nagmumuni-muni. Sa ilang taon niyang pagbuo at pagpapatakbo ng kumpanyang ito, ngayon lamang nagkaroon ng major problem kaya hindi niya alam kung paano susolusyonan ang lahat. Sa gitna ng malalim na pag-iisip, ay nakarinig siya ng katok mula sa pinto. "Get in, Jake. Salamat sa kape." Napatigil siya sa pagsasalita nang makita ang umiiyak niyang girlfriend na nasa may pintuan. Ininda niya ang hilong nararamdaman at mabilis na tumayo upang puntahan ito. "Shane, what happened? Bakit ka umiiyak?" "May malaki ka na palang problema ang kinakaharap. Pero bakit hindi mo malang sinasabi sa akin? Nag-aalala ako. Ilang araw ka nang hindi tumatawag." Mahina nitong sabi sa gitna ng mga hikbi. Nagawa pa nitong hampasin ng bahagya ang kaniyang dibdib. Niyakap naman niya ito ng mahigpit at pinakalma. Napapatungo pa siya habang nagpapaliwanag at ikinukwento sa kasintahan ng lahat. Nahihiya pa siya dahil nakikita nito ang kaniyang vulnerable side. Pero kahit napakababa ng tingin ni Alex sa kaniyang sarili sa mga oras na yon, hindi iyon naging daan para ma-disappoint sa kanya si Shane. Sa halip ay muli siyang niyakap nito at hinalikan sa pisngi. "Alam kong napakahirap ng pinagdaraanan mo ngayon, Alex. Pero huwag mo sanang kakalimutan na nandito lang ako sa tabi mo. Lahat ng tulong na pwede kong gawin ay ibibigay ko." "Salamat, Shane. Sorry talaga. Paano na ang engagement party at..." "Ano ka ba? Huwag mo munang isipin yon. Pagtulungan muna nating ayusin ang lahat." Ganado at porsigido nitong ani kaya naman mabilis na nabuhayan ng loob si Alex. Malaki ang pasasalamat niya dahil sa girlfriend na nandito upang palakasin ang kaniyang loob. Lumipas ang mga linggo hanggang sa naging buwan na. Ang lakas ng loob at paniniwala ni Alex na maayos ang lahat ay unti-unti nang naglaho sapagkat sa huli, hindi na niya nagawan pa ng paraan na ibalik ang server nila. Nagalit lahat ng affiliated companies nila at mabilis na nag-pull out ng shares. Nalugmok sa utang si Alex. Ganun rin ay kinuha na ng bangko lahat, pati ang kanyang kondo na tinitirahan. Sa isang iglap, mula sa rurok ng kanyang tagumpay, ngayon ay bumagsak siya at naiwang talunan at walang-wala. Wala siyang choice kundi ang isarado ang kumpanya. "Pre, pasensya na. Nawalan ka tuloy ng trabaho." "Gago. Ako pwede pang mag-apply sa iba. Ikaw, isipin mo muna ang kalagayan at sitwasyon mo. Kahit tirahan wala ka." Sermon pa nito sa kanya. "Hays, hindi ko rin alam, Jake." "Kaya nga, tapos hindi ka naman pwedeng bumalik sa inyo." Dugtong pa nito. Mula high school, kaklase na niya si Jake kaya kilalang kilala siya nito. Alam nito ang sitwasyon ng kanyang pamilya, kaya naman naintindihan nito ang kanyang pinagdadaanan. "Gusto mo bang ihanap muna kita ng apartment?" Habang nag-uusap sila, ay bigla namang may dumating. "Hindi na, Jake. Salamat sa offer. Sa amin muna titira si Alex." "Ikaw pala, Shane. Magandang hapon. Gusto ko rin palang magpasalamat dahil may kagaya mo na nakaalalay kay Alex." "Syempre naman, hindi ko siya papabayaan." Nakangiti pang sambit ng kaniyang nobya bago umupo sa tabi niya. "Sige, boss. Basta may kailangan ka, tawagan mo lang ako." "Salamat, pre." Nang hapon na yon, kahit labag sa kalooban at pride ni Alex, sumama pa rin siya pauwi sa bahay ng nobya. Wala siyang mukha na may haharap sa mga magulang nito. Hindi niya alam kung paano sisimulan ang lahat. Kahit alam naman ni Alex na sa oras na ito ay may idea na ang mga magulang ni Shane sa lahat ng nangyayari. Paano niyang hindi malalaman? Walang sabi-sabi. Biglaan na lamang ang mga ito na nag-pull out ng share sa kanyang kumpanya noong mabalitaan na nalulugi na ito. Tahimik ang bahay, pero may mga katulong na sumalubong sa kanila. Isang bag na damit lamang ang kanyang nadala mula sa lahat ng pagmamay-ari niya noon. Hindi man siya naniniwala noon, pero totoo palang maaaring magbago ang lahat sa isang iglap lamang.
Sanay kasi siya na pinaghihirapan niya ang lahat. Bago niya napalago ang negosyo ay mula yun sa dugo at pawis. Hindi naman siya nanalo sa loto at bigla na lamang na yumaman. Kaya ngayon ay parang hindi pa rin siya makapaniwala sa bilis ng mga pagbabago sa kanyang buhay. Magandang hapon po, Ma'am at Dad. Bati pa niya. Hindi rin nakaligtas sa kanyang paningin ang maasim at nakasimangot na mukha ng mga ito. Akala pa naman niya ay mauunawaan ng mga magulang ni Shane ang kanyang sitwasyon, sapagkat parehas lang naman silang negosyante, pero sa tingin niya ay hindi. Ngayon ay nitingnan ay hindi magawa ng mga ito, hindi kagaya noon na halos pag-agaw na siya makausap lang. Wala ka bang ibang mapupuntahan? Inispang tanong ng Donya. Kung meron lang, edi sana'y wala siya dito. Gusto man niyang sumagot ng pabalang pero nagpigil na lamang siya. Wala po. Magalang pa rin niyang sagot. Oo nga pala. Ampun ka nga lang pala ng mga Florentine, hindi ba? Walang habas pang dagdag ng Donya. Ma, kailangan pa po bang sabihin yan? Hindi nakapagpigil na saad ni Shane sa mga magulang. Bakit ba? Tunay naman ah. Maarte pang tugon ng ginang at saka binuksan ang malaking folding fan na hawak nito. Kung ganyan rin naman pala, sa apartment na lang kami titira ni Alex. Sambit ni Shane at mabilis na hinawakan ang kanyang braso. Shane! Anak! Huwag kang magpadalos-dalos! Sige, may bakante pa namang kwarto doon, sa maid's quarter. Doon ka muna. Napatigil sila dahil sa boses ng ama ni Shane. Dad, hindi na po kailangan. Shane, hindi kita pinapayagan sa gusto mo. Matigas at striktong sad ng matandang lalaki. Mula sa tono ng boses nito, hindi ito humihingi ng argumento. Kaysa makipag-away pa ang kanyang nobya sa mga magulang nito, mabilis na sumingit sa usapan si Alex. Maraming salamat po da. Kahit wag mo na akong tawagin ganyan. Bilis na. Wag kukupad-kupad. Galaw agad. Irritable pa nitong sad sa kanya. Nilunok na lamang niya ang kaunting pride at mabilis na sumunod sa isang maid patungo sa lugar kung nasaan ang kaniyang magiging kwarto. Si Shane naman ay sasamahan pa sana siya ngunit hinila na ito ng inapalayo. Pagdating niya sa kwarto, mas maliit pa ito sa banyo ng opisina niya sa kumpanya. Napalunok na lamang siya at napabuntong hininga. Hindi naman bago sa akin ang buhay mahirap, kaya okay lang to. Kaya mo to, Alex. Bulong pa niya sa sarili. Lumipas ang mga araw. Pilit tinitiis ni Alex ang lahat. Daig pa niya ang isang alila sa pamamahay na yon. Kung ipahiya siya ng mga magulang ni Shane ay sobra-sobra. Sa paningin ng mga ito ay mas mababa pa siya sa regular na katulong. Mabuti na lamang at mabait ang mayordomo ng bahay. Dahil wala si Shane para ipagtanggol siya sapagkat nasa trabaho ito, kaya ang matandang mayordomo na lamang ang nagtatago ng pagkain para ibigay sa kanya. Kahit mahirap ang lahat, ay kinakain naman niya para sa kanyang nobya. Gusto nga nitong tumakas sila para manirahan malayo sa pamilya nito. Ngunit ayaw naman niya na magkalamat ang relasyon nito sa mga magulang, kaya nagtitiis na lamang siya. Bilang isang ulila at ampon, si Alex ang pinakanakakaalam kung gaano kahirap at kasakit na mawala ng pamilya. Bukod sa matinding utos at halos imposibleng gawin na iniaatas sa kanya ng mga magulang ni Shane, may isa pang bagay na mas ikinababa ng kanyang moral. Ngayon nga, habang katirikan ng araw ay pinaakyat siya sa pinakamataas na bubong sa mansyon para daw pinturahan yon. Sobrang init. Halos nararamdaman ni Alex na napapaso na sa init ng yero ang kaniyang paa kahit may suot siyang tsinelas. Ang kaniyang braso ay mapula na dahil sa init ng araw pero patuloy pa rin siya sa pagpipinta kahit delikado ang kanyang kinalalagyan. Sapagkat magkamali lamang siya ng yapak ay siguradong mauhulog siya. Siguro dahil na rin sa gutom, pagod at antok, isama pa ang nakakatuyo ng dugo na init ng araw kaya naman ang paningin ni Alex ay halos nagdodoble na. Dahil sa hilong nararamdaman ay napagpasya niyang magdahan-dahan sa pagbaba mula sa mataas na lugar na yon. Nang makababa gamit ang suot na sombrero ay naipaypay niya yon sa sarili.
Pagod at uhaw na siya nang mapadaan siya sa may living room ng mansyon. Hindi naman niya inaasahan na may mga bisita pala doon. Napahiya naman siya dahil sa kanyang itsura. Nagpasintabi naman siya at nakayuko pa bago dumaan. Pero hindi pa siya nakakalayo pero rinig na niya ang pinag-uusapan ng kanyang future in-laws at mga amiga nito. "Oh, hi Mr. Florentine. Kain ka muna." Mapang-asar pang ani ng mga bisita ng Donya habang iniabot sa kaniyang tira-tirang pagkain. Alam niyang kalat na sa buong bansa ang nangyari sa kanya. Minsan, pumunta lamang ang iba dito upang pagchismisan ang kanyang kalagayan at pagtawanan siya. Kahit gaano kadaming ipagawa at iutos sa kanya, ay okay lang. Pero yung mga ganitong bagay ang tila ba hindi niya kayang tagalan. "Okay lang po ako. Mauna na po ako." Mabilis niyang pamamaalam. Hindi pa man siya nakakalayo, pero rinig na niyang tawanan ng mga ito. "Ikaw naman, Mars. Ayan tuloy. Napahiya." "Bakit ba? Magiging choosy pa ba siya? Mas mahirap pa siya sa daga ngayon, no?" Mas napayuko si Alex at mabilis na nagtungo na lamang sa kusina upang uminom. Dahil doon, hindi niya narinig ang ibang pinag-uusapan ng mga tao sa sala. "So, balak mo pa rin bang ituloy ang kasal nila, Mare?" "Of course not. Hindi naman ako nababaliw, no?" Bakit pinapatira mo pa yan dito? Wala ka naman palang balak na maging manugang mo siya." "Ano pa? Baka kasi bigla na lamang maglaya si Shane. Mahirap na kung ganon." Napapairap ang sad ng Donya sa mga kaibigan. "Tama. Sayang nga lang at naghirap agad yang si Alex. Siya na sanang pag-asa niyo." Komento pa ng isa. "Shut up. Huwag na lang muna nating pag-usapan yan, Mare. Ang dapat kong gawin ngayon ay maghanap ng mayamang bagong mapapangasawa ni Shane." Turan muli ng Donya. "Tama, para mabayaran yung malaki niyong utang." "Ano ba, Mare? Huwag kang maingay." Pinanlakihan pa ng Donya ng mata ang madaldal na kaibigan para tumahimik na ang mga ito. Nang gabing yon, habang nasa labas si Alex at nagpapahangin, ay bigla na lamang may tumabi sa kanya. "Love, nandito ka na pala." Bati pa niya sa nobya. "Oo, Alex. Pasensya ka na talaga at wala ako rito para samahan ka." Malungkot pa nitong sabi at isinandal ang ulo sa kanyang balikat. "Huwag mo nang isipin yon. Alam ko namang pinipilit ka na naman ng mga magulang mong tumanggap ng maraming project." Isang model si Shane ng mamahalin at kilalang brand dito sa bansa. At ganoon rin sa abroad, kaya naman busy lagi ang schedule nito. Ngunit kahit ganon, hindi siya nito pinapabayaan. Kahit kalagitnaan na ng gabi galing sa mahabang flight, ay nararamdaman pa rin niya na tumatabi ito sa masikip niyang higaan. Nagpatuloy pa ng ilang buwan ang kanilang sitwasyon. Wala namang nagbabago. Parang mas lumalala nga ito habang tumatagal ang panahon. Pansin ni Alex na laging mainit ang ulo ng mga magulang ni Shane at tila ba ay may malaking problema ang mga ito. Isang araw nga habang paakyat siya sa second floor ng mansyon upang maglinis doon, ay naabutan niyang nagtatalo ang mag-asawa sa hallway. Malakas ang boses ng mga ito kaya naman kahit medyo malayo ang kanyang kinalalagyan, ay rinig na rinig pa rin niya ang boses ng dalawa. "Anong gagawin natin, Greg? Kapag nagpatuloy ito, mapapatulad tayo kay Alex. Gusto mo rin ba na pagtawanan tayo ng lahat? Mawawala sa atin ang lahat at maghihirap tayo." Galit na bulalas ng Donya. "Kumalma ka nga, Anastasia. Magagawa natin to ng paraan." Inis na ring sagot ng asawa nito. "Anong paraan, ha? Kundi lang dahil sa pagkalulong mo sa pagkakasino, di sana wala tayong utang na ganito kalaki." "Hoy, kung makapagsalita ka, para namang ako lamang nag-uubos ng pera natin. Tingnan mo nga yung koleksyon mo ng mamahaling bag at sapatos." Kahit personal na problema ng pamilya ang naririnig ni Alex ay tila ba nakaramdam siya ng kakaiba. Para bang kinutuban siya ng masama. Dahan-dahan na sana siyang aatras nang biglang may magsalita sa kanyang likod. "Anong meron dyan, Alex? Bakit ka nakatago?" Putol na sambit niya nang mapagtanto na nasa likod na pala niya si Shane. Huwag kang maingay, love. Halika na, bilis."
Nagmamadali niyang sambit sa bahigit sa girlfriend at sa balding tubig na dala niya. Anong problema, Alex? Hinihingal pang tanong nito sa kanya. Shane, masama ang kutob ko. Tungkol saan? Hindi ko pa alam pero kailangan nating maganda. Pakiramdam ko may mangyayari. Hindi man naiintindihan ng kanyang nobya ang lahat pero nakita lang niya ang bagyang pagtango nito ay parang nakahinga na siya ng maluwag. Ibig sabihin noon ay handa siyang samahan ito. Sa mga sumunod na araw ay nagsimula na siyang maghanda ng mga damit, kaunting pera at mga gamit sa kanyang kwarto. Parang nagkakaidiya na siya sa gustong gawin ng mga magulang ni Shane at hindi niya pababayaan na mangyari yon. Nagtitiis siya dito sa kagustuhan ng mag-asawang Saavedra para lamang hindi sila magkahiwalay ni Shane. Tapos malalaman niyang bale wala rin palang lahat ng kanyang paghihirap at sakripisyo. Habang abala si Alex sa kanyang ginagawa, mabilis siyang napalingon dahil sa biglaang pagbukas ng pintuan sa kanyang kwarto. Mabilis na nagsalubong ang kanyang kilay nang makita ang ama ni Shane at isang katulong na nasa likod nito. Siguradong ang babaeng yun ang nagsumbong sa ama ni Shane. Ano ang ginagawa niyo dito? Pwede ako magpunta kung saan ko gusto. Pamamahay ko ito. Saad pa nito habang nakatutok ang tingin sa mga gamit na nakalagay sa ibabaw ng kanyang kama. Kung gusto mong umalis, wala namang pumipigil sa'yo. Go now! Kalmado pang ani ng ama ni Shane kay Alex habang itinuturo ang pintuan. Siguradong may nakapagsumbong na agad kung anong binabalak niya. Hindi ho ako aalis kundi ko kasama si Shane. Matapang rin naman niyang sagot dito. What? And who do you think you are? Galit na sigaw ni Mr. Saavedra sabay tawag sa mga bodyguard nito. Napatras na lamang si Alex ng unti-unti nang magsilapitan sa kaniyang mga tauhan ni Mr. Saavedra. Sa kabilang banda, Ma, saan po tayo pupunta? May sunod pa po akong photoshoot ngayon. Mabilis lang to, Shane. May ipapakilala lamang ako sa'yo. Nagmamadali namang tugon ng Donya. Pinasakay agad siya sa kotse papunta sa lugar na wala siyang ka-idea. Kliyente na naman po ba yan? Hindi po ba puno ng schedule ko ngayong buwan? Pabalik na tanong pa ni Shane sa ina. Kahit pagod na siya sa dami ng mga projects na meron siya ngayon, ay hindi siya nagrereklamo dahil sa utang na loob sa kanyang mga magulang dahil sa pagtanggap kay Alex. Pero kapag nagpatuloy pa ito, baka katawanan niya ang bumigay sa pagod. Halos wala na siyang pahinga. Bukod pa roon, hindi naman niya nahahawakan ng pera ang kanyang kinikita sapagkat mga magulang niyang namamahala ng mga yon. Gusto niyang magpaka-independent at humiwalay na sa mahigpit at overprotective na mga magulang pero hindi niya magawa lalo na ngayon at tila ba hawak ng mga ito si Alex laban sa kanya. Basta iha, promise mabilis lang to. Pangungumbinsi pa ng kanyang ina. Mula sa pagkakakilala niya sa mga magulang, hindi naman sila ganito noon. Nalulungkot siya sapagkat tila ba malaki ang ipinagbago ng mga ito. Pagdating nila sa isang restaurant, laking gulat ni Shane kung sino ang naghihintay sa kanila. Ma! Pigil niyang bulong sa kanyang ina habang puno ng pagtataka ang kaniyang mga mata. Hindi naman siya pinansin nito at hinigit na lamang paupo sa likod ng mesa. Napayuko na lamang siya sapagkat hindi niya nagugustuhan ang mga nangyayari. You already know each other, right? Kaswal pang tanong ng kanyang ina sa binatang nakaupo sa kanyang tapat. Si Kier Allen Quizon, ang isa sa kanyang mga manliligaw noon. Of course, tita. We graduated in the same university. Sagot naman ng binata. Oh yes, and I also remember that you always visit us before. Maarting ani ng kanyang ina, sabay tawa ng bahagya. Nagkwentuhan pang dalawa na tila ba wala siya doon at nakikinig sa usapan. Kanina pa niya gustong umalis, kundi lamang mahigpit na nakahawak sa kanyang pulsuhan ang kamay ng kanyang ina. Napapangiwi na rin siya sa sakit dahil sa pagbaon ng mahaba nitong kuko sa kanyang balat. Natigil lamang ang pag-uusap ng dalawa nang magpaalam si Kier na sasagutin lamang ang isang tawag. Mabilis niyang binawi ang kamay sa ina at nagtangka ng tumayo.
Ma, I should go. May sunod. Napatigil siya nang higitin muli siya nito pabalik sa pagkakaupo. No need, Iha. I already talked to your manager earlier. Mahinang tugon nito na tila ba naiinis pa sa kanyang kinikilos. Dahil sa nakitang ekspresyon sa mukha ng ina, ay tila ba sumabog ng galit na kanyang kanina pa kinikimkim. Ma, are you serious? I already have a boyfriend, and you're still setting me up to someone? Oh gosh, Shane, can you knock some sense to your brain? Huwag mong sabihin na gusto mo pa rin makasamang mas mahirap sa dagang Alex na yon. Nababaliw ka na ba? Gigil na bulong pa nito habang nagpapalinga sa paligid. Binibigyan rin siya ng tingin nito na nagpapahayag na huwag kang mag-iskandalo dito. Pero wala siyang pakialam. Mapahiya na kung mapahiya. Hindi na tama ang lahat. Una, ramdam ni Shane na kinausap ng kanyang mga magulang si Alex kaya naman nagtsatsaga itong magpaalipin tapos ngayon bigla na lamang siyang isi-set up kung kani-kanino. I'm not. I better be with him than with you or anybody. Sa totoo, Ma, anak pa bang tingin mo sa akin o pambahid ng utang? Makatotohanan niyang bulalas. Buong buhay niya, sinusunod niya ang mga magulang sa lahat ng kagustuhan ng mga ito. Daig pa nga niyang isang puppet na tila ba'y walang sariling buhay at desisyon. Patuloy lamang na kinokontrol ng kanyang mga magulang sa direksyon na nais ng mga ito. Pero noon yon, hindi na ngayon. What? You insolent girl! How can you say that to your mother? I just want the best for you! Hindi na rin nakapagpigil na sigaw nito, sabay sampal sa kanya. Best for me? Or best for you? Malakas niyang saad habang hawak-hawak ang masakit na pisngi bago nag-walk out palabas ng restaurant. Shane! Dear! I'm sorry! Pahabol pa sa kanya ng ina. Habang nagmamadali si Shane, si Alex lamang ang tanging nasa kanyang isipan. Kung hindi rin naman ang kanyang nobyo ang kanyang mapapangasawa, ay wala na siyang balak magpakasal pa. Hindi nagtagal ay nakauwi siya sakay ng isang taxi. Hindi niya inaasahan ang kanyang madadatnan. Alex! Malakas niyang sigaw. Ngunit sa halip ng nobyo ang makita, ang kanyang amang lumabas mula sa kwarto nito. Nabahag na ang buntot ng nobyo mo. Ayun, umalis na. Iniwan ka na. Saad pa nito. Hindi yan totoo, Dad. Hindi aalis si Alex ng basta-basta. Hanapin mo siya dito sa buong bahay. Daig pa niyang nababaliw sa paghalughog sa buong bahay. Ngunit ni anino ng kanyang nobyo ay hindi niya nakita. Palabas na sana siya upang doon naman maghanap ng harangan siya ng kanyang ama. Sabi ko, dito lang sa buong bahay. Shane, hindi ka pwedeng lumabas. Anong ibig sabihin niyo? Anong ginawa niyo kay Alex? Umiiyak na tanong niya sa ama ngunit tila ba'y wala itong pakialam sa kanyang nararamdaman. Mula ngayon, hindi ka na pwedeng lumabas ng bahay, Shane. Maliban na lang sa araw ng kasal niyo ni Kier. Dugtong pa nito na lalong nagpagulo sa kanyang isipan. What? Are you kidding, Dad? What are you talking about? Suwayin mo kami ng mom mo at may mangyayaring masama sa pinakamamahal mong si Alex. Naintindihan mo ba? Pagbabanta pa nito kaya wala siyang ibang nagawa kundi tumakbo patungo sa kanyang kwarto habang umiiyak. Akala niya, kaya na niyang makali sa poder ng mga magulang. Pero nagkamali siya. Hindi niya inaasahan na ganito na kadesperado ang kanyang mga magulang na kaya na nilang ibenta pati ang sarili nilang anak. Huwag lang mapahiya at maghirap. Lumipas ang mga buwan. Wala na si Shane na nabalitaan tungkol kay Alex. Ni hindi niya alam ang tunay nitong kalagayan. Kilala niya ang nobyo. Hindi siya nito basta-basta na lamang iiwan. Kaya natatakot siya kung ano ang ginawa ng kaniyang mga magulang kay Alex. Ngayon ang araw ng kasal nila ni Kier. Daig pa niya ang isang zombie dahil sa itim ng eyebag sa ilalim ng mata at namumutlang balat. Isama pa na namumugto rin ng kaniyang mata dahil sa ilang araw ng pag-iyak. Nang papunta na sila sa simbahan, nakampante na siguro ang kaniyang mga magulang sapagkat mula noon ay hindi na muling nagpakita si Alex.
Kaya naman hindi na siya sinamahan ng kanyang magulang sa loob ng bridal car. Hindi alam ng mga ito na sa labas ng simbahan kung saan gaganapin ang ingrandeng kasal ay may nag-iintay. Pre, babalik ako agad. Handa ka ha? Saad ni Alex sa kaibigang si Jake. Naglaylo siya nitong mga nakarang buwan upang mag-isip ng plano kung paano nga ba makukuha ang nobya sa kamay ng mga ganid nitong magulang. Habang naghihintay sa gilid ng simbahan, ay muling nagbalik sa isipan ni Alex ang sinabi ni Mr. Saavedra sa kanya ng araw na yon. Sa tingin mo ba nararapat ka pa sa anak namin ha? Anong buhay ang kaya mong ibigay sa kanya? Hindi siya nakaimik sapagkat kahit siya ay hindi rin alam ang isasagot. Pero kahit ganon, hindi siya papayag na ipakasal na lamang si Shane kung kani-kanino bilang pambayad utang. Mas hindi naman yun makatuwiran sa isip-isipan niya. Siguro nga po wala na akong ari-arian na may pagmamalaki sa inyo. Yaman at mataas na estado sa buhay. Pero alam ko pong ako lamang ang makakapagpasaya kay Shane at mamahalin ko po siya habang buhay. Saya, pagmamahal. Masasabi mo pa ba yan kapag wala na kayong makain? Paano kapag wala na kayong matirahan? Huwag mo akong bigyan ng rason na ganyan kababaw, iho. Hindi ako kahapon ipinanganak. Kayo ho ba? Sigurado ba kayong kapakanan talaga ni Shane ang iniisip nyo? Kaya ipapakasal niyo siya sa iba? Hindi ba dahil lamang sa personal niyong rason? Abat, sumusobra ka na! Galit na sigaw nito at saka siya pinatapon palabas ng bahay dalang sugat at pasa dahil sa pananakit nito. Mabilis na napabalik sa katinuan si Alex nang pagsilip niya mula sa gilid ng simbahan ay nakita niyang palabas na sa bridal car si Shane. Napakaganda nito sa suot na puting wedding gown. Pero ang lungkot na nababakas sa maganda nitong muka ay sapat na para ipabatid sa kanya na ayaw nito ang lahat ng nangyayari. Bago pa man makapasok ang nobya sa simbahan, ay mabilis niyang sinundan ito at hinawakan sa kamay. Gulat itong napalingon sa kanya. Ang kaninang puno ng lungkot at luha na mga mata nito ay napuno ng pag-asa nang makita siya. Alex! Maligaya nitong sigaw. Nakuha tuloy ang atensyon ng ibang mga taong narito, lalo ng mga magulang ni Shane. Makikita ang pagkabigla at galit sa mukha ng mag-asawang Saavedra nang makita siya. Shane! Anak! Bumalik ka rito! Sigaw pa ng mag-asawa. Ngunit nakita niya sa unang pagkakataon na puno ng determinasyon ang ekspresyon ni Shane. Tapos na itong matakot at magpagamit sa mga magulang. Hindi ito lumingon at mahigpit na hinawakan ang kaniyang kamay. Napangiti siya dahil sa labis na tapang na ipinakita nito. Magkasama silang tumakbo palayo habang naririnig ang galit na boses ng ama ni Shane. Kapag umalis ka ngayon, wala ka ng pamilyang babalikan. Hindi ka na isang Saavedra mula ngayon. Maririnig man sa background ang galit na sigaw ng mga ito, wala silang pakialam at magkasamang tumakbo palayo habang suot ang magandang ngiti sa mga labi nila. Pinuntahan nila ang tricycle na minamaneho ni Jake at inihatid sila nito sa isang terminal ng bus. Salamat pre! Sigaw pa niya sa kaibigan. Sumaludo lamang naman ito habang pinagmamasdan ang pag-alis nila. Katulad ng kanilang inaasahan, hindi naging madali ang naging buhay nila ni Shane. Umuwi sila sa probinsya upang hindi mahanap ng mga magulang nito. Dahil mahirap ang buhay at halos walang trabaho na makikita sa probinsya, minsan ay hindi nila maiwasan na hindi dumanas ng gutom. Pero higit sa lahat kahit minsan ay hindi siya nakarinig ng daing o sumbat mula sa maganda at simple niyang nobya. Halos ilang buwan na silang nakatira sa isang lumang kubo na nabili nila sa matandang magsasaka. Sira na ang bubong nito at kapag umuulan ay tumutulo pa. Love, may bagyo daw na paparating, kaya wag ka munang lalabas dito sa bahay ha. Hintayin mo ko. Aniya habang naghahanda ng mga dadalhin sa palayan upang magsaka. Kapag may mga ganitong parating na masamang panahon, kinakailangan na maani kaagad ang mga palay at iba pang tanim bago pa yun sirain ng malakas na ulan. Magtatrabaho ka pa rin? Paano kung abutin ka ng malakas na ulan? Nag-aalalang tanong naman sa kanya ng nobya. Okay lang. Kailangan natin ng pagkain para sa ilang araw. Ganun rin ang kandila at posporo.
Marahan niyang tugon at hinaplos pa ang pisngi nito upang pakalmahin. Pasensya na talaga, Alex. Wala man lang akong may tulong sa'yo. Malungkot pa nitong sabi. Napatawa na lamang naman siya sapagkat sa mga oras na ito at sa katayuan ng pamumuhay niya, wala dapat na babaeng nagtsatsaga na samahan siya. Pero heto si Shane, kahit kailan ay hindi siya inabandona. Dumating at dumaan ang matindi at malakas na bagyo. Halos wasakin ito ang munti at luma nilang barong-barong. Nabasa lahat ng kanilang mga gamit na halos hindi na mapapakinabangan ang mga ito. Napakatindi ng kanilang pinagdadaanan. Pero hanggang sa uli, kalagayan pa rin niya ang inuuna at iniisip ni Shane. Ayos ka lang ba, Alex? Bumaba ka na riyan at baka mapahama ka pa. Anito habang nakatingala sa kanya. Pilit kasi niyang inaayos ang kanilang bubong. Teka lang, love. Patapos na ako rito. Sagot naman niya. Dahan-dahan naman ang ginawa niyang pagbaba ngunit madulas ang kawayang hagdan na kanyang tinatapakan. Kaya naman nahulog siya doon. Alex! Takot at kinakabahang sigaw ni Shane sa kanya. Mabilis siyang nilapitan nito at pilit tinutulungan. Ngunit hindi niya maigalaw ang isang binti. Teka love, masakit. Daing niya. Naku, napilayan ka. Awang-awa naman itong sambit habang hinahaplos ang pawisan niyang noo. Pilit siyang inaalalay nito hanggang sa makahiga sa kawayang papag at saka lumabas upang humingi ng tulong. Mabuti na lamang at mababait at talagang matulungin ang mga tao sa probinsya. Noong unang dating nila dito, mainit silang tinanggap ng mga taga-bukid at itinuring na lihitimong taga rito. Hindi rin ang mga ito nagtatanong o nakikialam sa kanilang buhay. Minsan nga, ramdam ni Alex at Shane na pinoprotektahan sila ng mga taga rito, lalo na kapag may mga kahinahinalang tao na naghahanap sa kanila. Umalis nga si Shane para humingi ng tulong. Dumating naman ang ilan nilang kapitbahay para pagtulungang ayusin ang kanilang bubong. Ganun rin ay hinilot ang napilay na paa ni Alex. Marami pong salamat, Aling Chona, Tiyo Kiko. Pasasalamat pa nila sa mga ito. Wala iyon. Sana'y gumaling ka agad, Alex. Huwag mong pilitin ang sarili mong magtrabaho agad. Dumaan ang mga araw na hindi nakakapagtrabaho si Alex dahil sa bali na kanyang natamo. Nakakahiyaman pero pinipilit na lamang niyang trabahuhin ang mga gawaing bahay para matulungan ng nobya. Ito kasi ngayon ang kumakayod upang may kainin sila. Maaga pa ay pumupunta na ito sa palengke upang magtinda at maglako ng mga gulay at prutas. Minsan naman ay nagbabahay-bahay ito upang ialok ang mga panindang isda. Nakakahanga talaga ang kaniyang nobya. Hindi niya akalain na magagawa ng isang anak at laki sa yaman na tulad ni Shane ang mabibigat na trabaho gaya nito. Habang nagpapaapoy si Alex upang magluto ay iika-ika siya sa paglalakad nang marinig ang pagbukas ng kanilang pintuan. Love, nandito ka na pala. Oo, mahal ko. Alex naman, hindi ba sabi ko sa'yo huwag ka munang magagalaw kasi baka mabinat ang paa mo? Mabilis pa nitong saad at saka siya nilapitan. Ano ka ba? Okay na ako. Ito na nga lang kaya kong itulong sa'yo ngayon. Sagot naman niya. Huwag ka munang mag-isip ng kung ano-ano dyan. Ang mahalaga ay gumaling ka. Naunawaan mo ba? Sermon pa nito sa kanya. Kahit bakas ang pagod sa maganda nitong muka, wala mang kolorete o mamahaling damit o makeup ang mukha nito. Para kay Alex, si Shane lang ang babaeng minahal at mamahalin niya habang buhay. Opo, love ko. Malambing pa niyang tugon, pero gumuhit ang pagtataka sa kanyang muka nang makita ang madumi at putiking palda ng nobya. Love, may nang-away ba sa'yo? Bakit ang dumi ng palda mo? Wala naman. Nadulas lang ako dyan sa may pilapil. Natatawa pa nitong sagot. Napagmasdan pa niya ang bahagyang pamumula ng pising nito dahil sa hiya. Talaga? Patingin nga. Wala ka bang gasgas o sugat? Wala. Ikaw talaga. Gusto mo lang hawakan ng hita ko eh. Biro pa nito na nakapagpataranta sa kanya. Uy, love.
Hindi ah. Pagtanggi pa niya. Joke lang. Kahit napakahirap ng buhay nila, napatunayan ni Alex na tamang tao lamang ang kailangan mo sa buhay mo upang ikaw ay maging masaya. Hindi maraming pera o mamahaling material. Hindi nga nagtagal at gumaling rin ng tuluyan ang binti ni Alex. Ngayon ay magkasama sila ni Shane sa bayan upang magbenta ng mga tanim na talong at kamatis. May ilang mais rin at mga kamote. Uy, paring Alex, mabuti't magaling ka na. Oo nga, Mang Kiko. Salamat sa tulong nyo. Oo naman, walang anuman yun. Kumaway pa ang matandang lalaki bago umalis sakay ng kanyang tricycle. Habang naglalatag sila ng sako sa gilid ng kalsada, ay may napansin sila. Para bang mas busy at abala ang buong lugar kaya hindi napigilan ni Alex na magtanong kay Lola Tasha, na katabi lamang nila. Lola, ano pong meron? Bakit parang abalang-abalang lahat? Said pa niya, sabay turo sa mga taong nagkakabit ng mga kung ano-ano sa paligid. Ilang buwan pa nga lang pala kayo dito, hindi ba, iho? Opo, ang sumagot ay si Shane. Kapag ganitong panahon, isinasagawa ang pista ng bayan. Pasasalamat yun sa masaganang ani ng probinsya. Paliwanag pa ng Alex sa kanila. Talaga po? Sigurado pong maraming dadalo. Napapatango namang tura nilang dalawa. Umiikot sa trabaho ang buhay ni na Alex at Shane noon, kaya hindi sila pamilyar sa mga ganitong bagay. Oo naman, kilala talaga yon sa mga taga rito at sa mga turista. Alam niyo kung bakit? Bakit po? Naguguluhan pa nilang tanong. May kasalang bayan kasi para sa mga magkasintahan. Nakangisip ang ani ng matandang babae na tila ba'y nagpaparinig sa kanila. Ganun po ba? Mabuti po yun. Napapakamot sa batok na tugon ni Alex sa Ale. Nang makauwi ng hapon na yon, magtatakip siling pa lamang kaya naisipan ni Alex na maupo sa labas ng bahay at magpahangin. Dala ang singsing na binili niya para sa engagement party sana nila noon. Napagpasyahan niya ang isang bagay. Ito na nga ang tamang oras. Sa isip-isip niya. Kahit gaano kagipit noon, hindi niya isinanla ang singsing na ito para ibigay sa nobya. Walang duda para sa kanya na si Shane ang gusto niyang makasama habang buhay. Kaya naman, hindi na siya nagsayang pa ng oras. Alex, anong ginagawa mo? Naputo lang sasabihin nito nang makita siyang nakatalikod. Love, may gusto akong sabihin sa'yo. Bulong pa niya. Ano yun? Sige sabihin mo na. Uy, ang seryoso mo. Kinakabahan tuloy ako. Sambit pa nito na pumunta na sa kanyang harapan sapagkat ayaw niyang humarap. Hindi naman siya nagsalita at marahang lumuhod sa harap nito. Love, mahal ko. Handa ka bang pakasalan ako? Oh my God, Alex! Oo naman! Naiiyak na sad nito at napatakip pa sa bibig dahil sa gulat. Yes! Masayang sigaw ni Alex at binuhat pa ang kasintahan. Nang gabing yon ay napuno ng saya ang kanilang munting barong-barong. Kahit kaunting kanin at gulay lang ang pagkain, magkasama naman sila at masaya. Yon ang mahalaga. Mabilis na lumipas ang mga araw hanggang sa dumating ang araw ng pista. Excited ang lahat, lalo na sina Alex at Shane. Masaya ang lahat para sa kanila. Sino man ang makasalubong nila ay bumabati at nagbibigay ng blessing sa kanila. Nang araw na yon, maaga pa lamang ay nagtungo na sila sa bahay ng naging kaibigan ni Shane na si Leia upang ayusan siya at tulungan sa pagsusuot ng simpleng bestida bilang wedding gown. Love, may ayusin lang ako ah. Magkita na lang tayo mamaya. Paalam pa ni Alex sa kasintahan. Mabilis namang sumang-ayon ito. Hindi rin naman kasi pwedeng magkita ang bride at groom bago ikasal, kaya kailangan talaga nilang maghiwalay. Uy, Shane, ang swerte talaga ni Kuya Alex sa'yo. Maganda na at napakasipag pa. Kinikilig pang sambit ni Leia. Hindi ah. Ako nga ang swerte sa kanya kasi napakamalaga at mapagmahal niyang si Alex.
Nahihiya pero may pagmamalaking tugon niya. Tama ka ate at mayaman pa. Napatigil si Shane sa pagtawa nang mapagtanto ang narinig. Ha? Anong ibig mong sabihin, Leia? Kinakabahang aniya. Wala kasing nakakakilala sa tunay nilang pagkatao ni Alex dito. Sabi po nila sa akin. Nakangisi namang sad ng dalagita sabay turo sa mga lalaking nakaitim. Maya-maya pa nga ay hindi na nakasigaw pa si Shane matapos takpa ng may pampatulog na gamot ang panyong itinakip sa kaniyang ilong. Takot na takot at halos napapaluha na si Shane nang maalala ang huling nangyari. May dumukot sa kaniya at siguradong ang mga tauhan iyon ang kanyang pamilya. Gustuhin man niyang magpumiglas ngunit may nakahawak sa kanyang magkabilang braso. May nakatakip ding panyo sa kanyang mata. Palagay niya makalipas ang ilang sandali ay tumigil rin ang sasakyan na kanyang kinalalagyan. Dito na tayo. Sad pa ng boses mula sa kanyang unahan. Medyo nagtaka naman si Shane sapagkat pamilyar sa kanya ang boses na yon. Hindi nga nagtagal at tinanggal na ang telang nakatakip sa kaniyang mata. Matapos mag-adjust ang kaniyang mata sa liwanag, ay halos mapaluha siya sa gulat dahil sa nakita. Nasa harap lamang naman sila ng isang malaking simbahan. At ang isa sa mga lalaking kasama niya ay si Jake. Ngingiti-ngiti pa ito sa kanya na tila ba ay walang nagawang mali. Kung makangiti ang isang to, parang hindi ako aatakin sa puso dahil sa kaba kanina. Inis na sad pa niya sa isipan at malakas na sinipa ang binti ng kaibigan. Aray naman Shane, akala ko pa naman dalagang Pilipina ka, Amazona pala. Daing ni Jake habang hinahaplos ang masakit na binti. Kahit naman sino magiging Amazona dahil sa pinaghahagawa niyo. Nasaan nga pala si Alex? Nandun na madam sa loob, kanina ka pa hinihintay. Tugon naman ito at sinamahan pa siya. Nawala sa isipan ni Shane kung anong nangyayari at kung nasaan sila. Ang kanyang puso at isipan ay nakatutok sa paghahanap kay Alex. Pagpasok niya sa simbahan ay halos mahilo siya dahil sa garbo ng disenyo nito. May bandang kumakanta sa gilid, may magagandang bulaklak sa aisle at mga pamilyar na taong taga-probinsya. Ilang buwan pa lamang nilang nakasama ang mga ito pero malaki ang naging parte sa buhay nila ni Alex. At nang itutok niya ang kanyang paningin sa may altar, doon ay naghihintay ang pinakamamahal niyang lalaki, na gwapong-gwapo sa suot nitong tuxedo. Habang naghihintay naman si Alex sa harap ng altar, muli niyang naaalala ang kanyang buhay nung kabataan pa. Maaga siyang naulila nang maghiwalay ang kanyang mga magulang. Sa halip na isama siya, mas pinili ng mga ito na ilagay at iwan siya sa ampunan. Siguro dahil sa karanasan na yon, kaya nagkaroon siya ng matinding trust issue pagdating sa mga tao. Iniisip kasi niya noon na kung sarili nga niyang pamilya ay iniwan siya, ano pa kaya ang ibang tao? Kaya naman, nagawa niyang subukin ang tibay at tatag ng pagsasama nila ni Shane. At sa huli, hindi siya nabigo. Sa hirap at ginhawa na kanilang pinagdaanan, hindi siya nito iniwan. Nang magpang-abot sila sa harap ng altar, hindi lang matamis na I do ang kanyang natanggap, kundi na rin ang mahapding sampal mula kay Shane, na ngayon ay asawa na niya. Hindi pa rin ito makapaniwala na palabas lamang ang lahat. Pero kahit ganon, tanggap naman ito ang kanyang dahilan. Mga magulang ko man sila pero hindi tama na gamitin ka lang nila para sa personal nilang rason. Huwag kang mag-alala, love. Gumawa na ako ng paraan. Nakangisipan niyang sambit habang sakay sila ng puting limousine papunta sa kanilang hotel na tutuluyan. Paraan? Naguguluhan pa nitong tanong sa kanya. Yup, let's just wait and see. Nang mga oras ding yon, may malaki namang problemang kinakaharap ang mga magulang ni Shane. Tapos na ang palugit ng bangko at mga taong pinagkautangan nila kaya balak na ng mga ito na kunin ang lahat. Hindi! Greg! Anong gagawin natin? Magsalita ka naman! Sigaw ng Donya. Ngunit naubos na yata ang yabang at taas ng ugali ni Mr. Saavedra
ngayong wala na siyang pera at kapangyarihan. Wala nang hanganak natin. Nawala pa sa atin ang lahat. Diyos ko, kahit si Shane lang, ibalik mo po siya sa amin, God. Nag-uumiyak na sigaw pa ng Donya habang nakatingala sa langit. Ma'am, Dad, nandito na po ako ulit. Mabilis namang napalingon ng mag-asawa nang marinig ang boses na yon. Halos magkandara pa ang Donya para lang mayakap ang nag-iisang anak. Diyos ko, anak ko, sorry sa lahat. Pagpasensya mo ng mami mo, ha? Umiiyak na sambit nito. Gusto lang naming ibigay sa iyong lahat para hindi ka makadanas ng hirap. Pero hindi namin nakalain na sumusobra na pala kami. Dugtong pa nito. Marami mang nagawang masama sa kaniyang mga magulang, hindi pa rin kayang itanggi ni Shane na sa huli, mga magulang pa rin niya ito. Bukod pa roon, ito rin ang nais ni Alex para sa kanya. Ma, huwag na po kayong mag-alala. Wala na po kayong utang at hindi na kukunin ng bangko ang mansyon dahil binili na po ito ng asawa ko. Aniya, batid ang magandang balita. Nagmamadali namang napabitaw ng yakap ang kanyang nanay. Teka, nagpakasal ka na? Hindi makapaniwalang saad naman ang kanyang ama. Ha? Asawa? Kanino? Hindi na sumagot si Shane at ngumiti na lamang. Sa loob ng isang mamahaling kotse ay lumabas si Alex at bumati. Magandang araw po, Ma'am, Dad. Nanlaki ang mga mata ng mag-asawang Saavedra nang makita si Alex na bumaba sa isang magarang kotse. Nalaman nila na pagpapanggap lamang ni Alex ang nangyaring pagbagsak ng kumpanya nito. Labis ang kanilang pagsisisi sa ginawang pangmamaliit at pagpapahirap dito noon. Humingi rin sila ng tawad kay Alex at hiyang-hiya sa kanilang mga sarili. Ngunit para kay Alex ay tapos na yon. Ang mahalaga ngayon ay napagtanto nila ang kanilang kamalian at pinagsisihan ng mga maling nagawa. Matapos magkapatawaran, ay ipinagpatuloy na ni Shane at Alex ang kanilang pagsasama ng masaya at walang iniisip na problema bilang isa na ngayong ganap na mag-asawa. Makalipas lang ang isang taon, ay binayaan rin sila ng isang malusog na sanggol. Lubos ang pasasalamat ni Alex na ang babaeng sinubok niya ay hindi siya binigo. Dahil sa hirap at ginhawa, lungkot o ligaya, ay hindi siya iniwan ng babaeng pinakamamahal niya. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong pag-ibig ni Alex at Shane. Sana ay kinapulutan ninyo ng aral ang kwentong hatid namin sa inyo ngayong araw. Muli, ito po si Dear Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.